Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Bagani. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Agusan. Sa murang edad, maagang namulat ang batang si Bagani sa hirap ng buhay. Pinagkaita ng maraming bagay, hindi lamang sa usaping pamilya, maging sa pagkakaroon ng karapatan sa edukasyon na siyang inaasam ng kabataang tulad niya. Sa kawalan ng salapi at mapaghuhugutan ng suporta, ibinaling na lamang sa ibang bagay ang atensyon. Ang tanging naipamana sa kanya ng sumakabilang buhay na ama ay isang kalabaw. Kasabay niya itong lumaki. Maliit pa lamang ng unang ihabilin sa binata. Katulad niya na paslit sa mga panahong yun. Ito lamang din ang naging sandigan at sandalan sa lahat ng hinaing sa buhay. Saksi sa kahirapang pinagdaanan. Subalit magmula noong tumuntong sa wastong gulang, napansin ni Bagani ang pag-iiba ng kalabaw, lalo na sa tuwing sasapit ang takip silim. Kibit-balikat lamang siya noong una, pero habang tumatagal, nalaman ng binata na ang kalabaw na matagal na niyang nakasama ay hindi lamang pala simpleng hayop, kundi isang elemento na kung tawagin ay bawa o balaw. Nasa wangis ito ng isang kalabaw, ngunit ang katawan ay may hahalin tulad sa tao. Halos matroma ang binata na mga sandaling yun nang makita nitong nakatayo sa dalawang paa ang kalabaw. Tumayo ito at naglalabas ng kakaibang liwanag sa paligid. Takot na takot si Bagani na mga sandaling yun. Ngunit habang tumatagal, natutunan na lamang niyang tanggapin ang katotohanan. Ito rin ang tagapagtanggol niya laban sa anumang banta ng panganib at kapahamakan. Kaya lang may taong hindi mapirme. Nangangati ang mga kamay para makapanglamang at makapangapi ng kanyang kapwa. Kaya pala maaga ako napipeste. Kasi nandito ka. Ano bang ginagawa mo rito? Balak mong magnakaw sa taniman namin ano? Magnanakaw ka! Wika ni Omar, sabay lapit sa binata. Inundaya ng suntok si Bagani. Ngunit hindi ito gumante. Nakatayo lamang at tila walang reaksyon ng muka. Hinayaan ang kalabaw na habulin si Omar. Nagtatakbo naman ito. Sumisigaw ng saklolo. Tumigil lamang ang kalabaw nang sabihan ito ni Bagani. Alam mo, mula pagkabata hanggang tumanda, umaasa ka pa rin sa kalabaw? Duwag ka. Wala ka bang sariling kamay? Bakit hindi ko yung gumanti sa akin? Tanong ni Omar. Binalikan ito si Bagani matapos tumigil sa paghabol sa kanya ang kalabaw. Ikaw nga wala ka namang binatbat. Puro ka lang kuda. Ang lakas mong manggulo ng tao, takbuhin ka naman pala. Tugon ni Bagani. O tara, lumapit ka sa akin, magsuntukan tayo. Tapang-tapangan ka lang naman Dali na! Muling paghamon ni Omar. Inihahanda pa ang mga kamao. Ngunit tinawanan lang ito ni Bagani. Sa kabila ng pagiging palaban na ipinapakita ni Omar, mababakas pa din ang pagiging duwag nito. Magsuntukan? Mukha mo. Suntukin mo yung sarili mo.
Baka lumaban. Diyan ka naman magaling eh. Mag-aya ng magaya tapos hindi mo naman kakayanin ng laban. Bahala ka na sa buhay mo. Tara na kaibigan, umalis na tayo rito. Wika ni Bagani, kasabay ng pagsakay sa kalabaw at dali-dali nang umalis sa lugar. Isa kang duwag. Bagani duwag. Umaasa lang sa kalabaw. Wala ka namang bayag eh. Duwag. Sigaw ni Omar. Hanggang sa narating ni Bagani ang taniman ni Aling Cynthia. Isa sa nagmamay-ari ng malawak na maisan sa lugar. Dito ito umi-extra bilang taga-araro at ang kikitain sa sakahan ang pagkakasyahin para mabuhay sa araw-araw. Kakarampot man, ngunit nairaraos pa rin naman ang sarili. Pagkarating sa kubo na madalas tambayan ni Aling Cynthia, naabutan niya itong kanina pa naghihintay. Kaagad pinagtrabaho sa sakahan, bagay na hindi naman tinanggihan ng binata. Iniwanan siya ng makakain sa tanghalian dahil luluwas pa ito ng Karatig Bayan upang asikasuhin naman ang iba pang ari-arian. Nahirapan si Bagani na tapusin ang pag-aararo dahil sa pagsulpot ni Omar sa hindi kalayuan doon sa may puno ng saging. Binabato siya nito at inaasar. Hinayaan lang ito ni Bagani nung una. Ngunit nang hindi na makapagtimpe, itinigil muna ang gawain at kagad kinumpronta kung anong problema nito. Ikaw nga, ano ba talagang problema mo? Kahit saan ako magpunta, sunod ka ng sunod ah. May gusto ka ba sa akin? Kaunti na lang talaga. Uupakan na kita. Nakakainis ka na lang talaga eh. Bubugbugin na kita. Di na ako natutuwa sa'yo eh. Wika ni Bagani. O ano? Galit ka na ba? O gusto mong mas galitin pa kita? Ano? Isa lang naman talaga yung problema ko eh. Yang pagmumukha mo. Ewan ko ba? Makita lang kita kumukulo na kagad yung dugo ko. Mortal siguro tayo magkaaway sa nakaraan nating buhay ano. Pinagtagpo tayo ngayon para magkaroon ng ikalawang yugto ang istorya natin. Ngayon pa lang, gusto na kitang gulpehin. Wika ni Omar habang pinapalagutok ang kamao. Nakatitig ng masama kay Bagani. Kung talaga nga na isang kwento ang buhay ng bawat tao, kung sino man ang nagsulat ng kabanatang to, siya ang una kong dapat patayin eh. Akalain mo, sa dinami-rami ng pwedeng itapat sa akin, ang katulad mo pang mahina. Mababaw magsalita at walang laman. Kung sumunto ka nga, parang papel lang kung dumapo sa balat. Mahina. Wika ni Bagani. Hindi nakasagot si Omar. Basta na lamang itong nanuntok gawa ng labis na galit. Wala itong tigil sa pagsuntok. Ilag naman ang ilag si Bagani. Tumigil lamang ito nang madapa sa sariling galaw. Kagad itong bumangon at tumigil sa pag-atake. Unti-unti na itong nilalamon ng kahihiyan. O ano? Hanggang doon lang ba yung kaya mo? Ikaw pala tong tapang-tapangan eh. Umuwi ka na nga lang sa inyo. Wala ka pang sapat na lakas. Nag-aaya ka pa, wala ka namang ibubuga. Wika ni Bagani. O sige, kung hindi kita kayang tapatan, tignan na lang natin kung makakaya mo yung tsuhin ko. Sa tangkad nun at laki ng katawan, mahihirapan kang abutin yun. Lalo na kung gagamitin niya yung natatangi niyang kakayahan. Paliguradong hindi ka aabuti ng isang araw. Banta ni Omar. Humahagalpak ng tawa. Dumuras sa lupa at saka lumakad palayo. Hinatid lamang ito ng tanaw ni Bagani. Hindi man lamang nakaramdam ng takot.
Sanay na rin sa mga banta na narinig mula pa pagkabata. Ibinalik niya ang atensyon sa naudlot na gawain. Pagkatapos, pumasok na ng kubo para makapagtanghalian. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkain, dumating ang isang matangkad na lalaki at malaki ang katawan. Humihit-hit pa ito ng tabako. Lumapit sa kanya at binugas sa mukha ni Bagani ang usok. Kung pormahan ng pag-uusapan, desente naman yung itsura ng lalaki. Nakamaong, sapatos, puting kamiseta na pinaiibabawan ng jacket. Ngunit kung presensya lamang ang pagbabasehan nito, malayong malayo sa matatawag na matino. Oh, at sino ka naman? Ang tanda-tanda mo na, pero bastos ka kung umasta. Kita mong kumakain yung tao eh. Magsabi ka nga, sino ka ba? Ha? Para bulabugin yung payapa kong tanghalian. Tanong ni Bagani. Mahinang tumawa ang lalaki. Pagkatapos, walang pagdadalawang isip na inihagis sa kanin ang upos ng tabakong hawak. Sa ikalawang pagkakataon, binugahan ng usok sa mukha si Bagani. Pinigil na lamang ang hininga upang hindi makalanghap. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Juanito. Nakarating sa akin yung usap-usapang inaapi mo ang nag-iisa kong pamangkin. Bagay na pinakaayaw ko sa lahat. Alam mo ba kung ano ang hinihingi kong kabayaran sa oras na may gagalaw sa pamangkin ko? Matindi ako kumalingil. Para alam mo, nasa wastong gulang ka na kaya siguro naman alam mo ang ibig kong sabihin. Wika ng lalaki. Kung ganun, ikaw yung pinagmamalaking tiyuhin ni Omar. Yung tapang-tapangan na duwag pero pasensya na po ah. Wala kang masisingil sa akin. Wala naman akong gulong sinimulan. Kung may dapat mang managot, yang pamangkin mo. Ano ba naman siya? Magsusumbong na nga lang mali-mali pa yung sasabihin. Aba, ang tabil ng dila mong bata ka. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ngayon palang gusto na kitang gamitan ng orasyon para mangisay dyan sa kinauupuan mo. Parang nagmamataas ka sa akin ah. Baka gusto mong gawin kitang palaka. Banta ni Juanito. Naglabas ito ng isang maliit na insekto. Pinaglaruan yun sa kanyang mga kamay. O ano? Babarangin mo ko? Ganon? Kung iniisip mong magagawa mo, nagkakamali ka. Hindi uubra sa katulad ko yung ganyang pamamaraan. At kung ako sa'yo, umuwi ka lang at mananghalian. Wika ni Bagani. Tumayo ito at niligpit ang pinagkainan. Sa kabilang banda naman, napahugot ng hininga si Juanito habang may pagtatakang nakatingin sa binata. Ito pa lamang ang unang beses na makasalamuha ng isang tao na mabilis na hulaan ang kanyang katauhan. Maalam ka pala sa ganitong bagay. Mulat ka ba sa lihim na karunungan? Kaya kagad mong nahulaan kung anong klaseng tao ako. Sino ka bang bata ka? Tanong ni Juanito. Dahil nagpakilala ka na, magpapakilala na rin ako. Bagani ang pangalan ko. At para sa kaalaman mo, alam ko din na hindi ka lang magaling sa barang at kulam. Alam ko rin na isa kang aswang. Tugon ni Bagani. Sa sinabing ito ng binata, kagad napatayo ang lalaki. Makikita sa mukha nito ang labis na pagkagulat. Hindi na bago sa binata ang ganitong tagpo. Marami na itong nakasalamuhang tao na may kakayahan sa kaliwa, mambabarang
mangkukulam, manggagaway, at kahit aswang. Sa katunayan, iilan na rin ang nakalaban nito. Ngunit sa tulong at lakas ng gabay na bawa, nakikilala ni Bagani ang tunay na pagkatao ng bawat nakakausap. Sino ka ba talaga? Kilala ko ang mga yumao mong magulang. Ordinaryong tao lang sila. Pero paanong marami kang nalalaman sa ganitong usapin? Sabihin mo sa akin, may gabay ka ba? May mutya o anting-anting na tinatangan? Tanong ni Juanito. Aba kung makatanong ka, bakit parang naririnig ko mula dito yung tibok ng puso mo? Natatakot ka ba sa akin? Kumalma ka lang. Masyado kang nagpapahalata eh. Magkadugo nga kayo ni Omar. Mga taong bida-bida. Ang lakas magbitaw ng salita. Pero naduduwag din naman. Umuwi ka na. Wala akong panahon ngayon dahil hindi ko pa tapos ang pag-aararo. Doon ka na lang sa inyo. Magsama kayo ng pamangkin mo. Wika ni Bagani. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, palagi nang nakamanman si Juanito sa kanya. Saan man magpunta ay naroon din ito. Hindi inaalis ang tingin. Nasanay na lamang si Bagani dahil ganitong-ganito ang gawain ng pamangkin nitong si Omar. Buntot ng buntot sa kanya. Kaya lang sa pagkakataong yun, hindi na normal na tao ang nakamasid. Isang gabi habang papauwi sa barong-barong, kagad pinahinto ni Bagani ang kalabaw. Naramdaman itong may nakamanman sa kanya. Ngunit hindi na ito nag-abalang bumaba. Kinausap na lamang habang nakasampa sa likod ng alaga. Mabuti, hindi multo yung humarang sa akin. Matatakot na sana ako eh. Ibang klase ka rin ano. Araw man o gabi, hindi mo ko tinitigilan. Ano na naman ba yung kailangan mo, Juanito? Tanong ng binata. Magmula noong araw na magkausap tayo, hindi ka na mawala sa isipan ko. Nanunuot sa pang-amoy ko ang presensya mo. At sino ka ba talaga? Anong klaseng tangan ang meron ka? Balik nitong tanong. Napabuntong hininga si Bagani. Napapagod na ito sa paulit-ulit na tanong. Parehas lamang ang tanong nito nang huli silang nagkita. Hoy ikaw, wala ka na bang ibang may tatanong? Yan lang ba? Ilang beses na yan eh. Tumabi ka nga. Gusto ko nang umuwi. Maghahapunan pa ako. Sabing tabi. Lalamig na tong tinolang dala ko eh. Wika ni Bagani. Tumabi naman ang nilalang. Nilampasan niya ito ngunit makalipas ang ilang hakbang. Nagulat na lamang na maging aktibo ang tangan. Kasunod nito ay ang pagsalubong ng aswang. Huli na nang mapansin, kaya tumilapon si Bagani matapos mabangga. Tumama ang mukha sa lupa. Nauntog ang ulo sa malaking ugat na nasa unahan. Sa kabilang banda naman, kumilos ang kalabaw. Unti-unti itong nagpalit ng anyo. Mula sa hayop na 4 na paa ang nasa lupa. Tumayo ito at tila nag-aanyong tao. Nataglay ang mukha ng kalabaw. Nanlilisik ang mga matang hinabol ang aswang. Naabutan ito at umatake. Ngunit nadaplisan lamang ang kalaban. Tama na kaibigan. Sigurado kung napuruhan mo yun. Ikaw pa. Palaging sigurado yung mga pag-atake mo eh. Di ka muna. Tulungan mo ko. Ang sakit ng ulo ko eh. Tumama ba naman dun sa malaking ugat? Wika ni Bagani.
Sumunod naman ang kalabaw. Kinarga siya muli at binaybay ang daan pauwi ng tahanan. Nawala rin ang pananakit ng ulo makalipas ang ilang sandali. Hindi man natin nakita ng mabuti yung mukha ng aswang. Sigurado naman akong si Juanito yun. Siya lang naman yung nasa paligid eh. Amoy niya lang din yung napansin ko. Di ka naman siguro nasaktan ano? Tanong ni Bagani sa alagang kalabaw. Umiling ito na para bang naiintindihan siya. Bumuntong hininga na lamang din at nagpahinga pagkatapos. Hindi pa nangangalahati ang gabi. Meron muling nambulabog sa tahanan. Mula sa bintana ay may kung anong tumutuka. Sinita ito sa pag-aakalang naligaw lamang na ibon. Ngunit hindi ito umaalis. Kaya naman dali-daling nilapitan. Pagkabukas pa lamang bumungad ang pag-atake ng malaking ibon. Napuruhan ang binata sa mata. Napaatras na rin ng magsipagpasok ang hindi mabilang na mga bubuyog. Ginugulo siya ng mga ito. Pagkatapos matakasan, dali-daling pinuntahan ng kalabaw nang marinig ang ingay. Pagkatingin, nakawala na ito sa tali at kumaripas ng takbo. Kaibigan, at saan ka naman pupunta? Bumalik ka nga rito! Sigaw ni Bagani. Hinintay muna ng binata na luminaw ang paningin bago hinabol ang kalaban. Nagbitbit ng patalim. Saka binaybay at sinundan ang mga bakas ng alaga. Sa masukal na bahagi ng kagubatan na karating, hindi pa natunton ang kinalalagyan ng kalabaw. Ngunit madidinig na ang paghangos nito. Maingat si Bagani dahil napansin na maraming naglalabas ang insekto sa mga halaman. May iba't ibang klase ng uod at bulate sa lupa. Ang iba sa mga ito, nagsimulang kumapit sa kanya. Parang mga lintana dumidikit sabay sipsip ng dugo. Ilang sandali pa, naamoy nito ang samyo ng nilalang sa hindi kalayuan. Juanito, alam kong ikaw yan. Wala naman akong kilalang tao na mas masahol pa sa hayop kundi ikaw lang. Hayop ka. Lumabas ka sa lungga mo. May pinagmanahan pala talaga yung pamangkin mo, no? Nananalaytay sa dugo nyo yung pagkaduwag. Gumamit ka pa ng mga insekto. Ikaw kaya yung humarap sa akin. Sigaw ni Bagani. Mula sa kung saan, tumilapon ang kalabaw. Ganap na ang anyo nito. Natumba pa ang punong tinamaan. Kasunod nito ay ang pagpapakita ni Juanito. Nagsasambit ng mga orasyon habang nilalaro sa kamay ang lagayan na merong iba't ibang uri ng insekto. Huminto at ngumiti nang mapatingin sa kanya. Anong sabi mo? Duwag ako. Hindi naman. Sadyang inuna ko lang pahirapan ang gabay mong kalabaw. Malakas siya. Aaminin ko. Pero hindi niya kaya ang kapangyarihan ko. Tignan mo. Mukhang nahihilo na yata yung alaga mo. Wika ni Juanito. Napaluhod ang elemento habang iniinda ang magkabilaang tenga na walang tigil na naglalabasan ang mga insekto. Nagdurugo na rin ang ilong. Paulit-ulit pang sinusuntok ang sariling ulo sa nararamdamang sakit. Humihina na rin ang paghangos. Hayop ka. Hindi ka talaga marunong lumaban ng patas, ano? Ibaba mo ang mga insekto at magpalitan tayo ng lakas, Juanito. Wika ni Bagani. Napataas ang tono nito nang makitang mas lumalala pa ang sitwasyon ng kaibigang kalabaw.
Dumarami ng dumarami ang naglalabasang insekto sa tenga. Labis na rin ang pagdurugo ng ilong. Kahit anong tawag ang gawin, tila hindi na siya nadidinig. Mula sa pagkakaluhod, humandusay ito. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Bagani. Nang hina nang makitang bumagsak ang alaga, sa galit ay sinugod niya si Juanito. Nag-iba ang katangian ni Bagani. Mahigpit ang pagkakahawak sa patalim. Nasa kalaban lamang ang tingin at atensyon. Hinayaan muna itong makapagpahinga ang alaga. Ngunit hindi niya namamalayan. Dahan-dahang naglaho ang pisikal na katawan ng kalabaw. Hindi nagtagal. Tuluyang sumanib ang kaluluwa nito kay Bagani. Binalot ito ng nakakasilaw na liwanag at bawat galaw ni Juanito nahuhulaan niya bago pagawin. Sa walang tigil na pagsugod, nataranta si Juanito habang nagsusumikap ilagan ang mga pag-atake. Nabitawan ang lagayan ng mga insekto. Natigil din ang pag-oorasyon. O ano? Iiwas ka na lang ba? Ayaw mo lumaban? Nasaan na yung tapang mo kanina? Talaga bang may panahon ka ba para tanungin ako? Yung kaibigan mong kalabaw, wala ka bang bala kamustahin? Parang wala na siyang buhay. Humandusay na lang kanina. Wika ni Juanito. Inililihis ang usapan. Nilingon ni Bagani ang kalabaw. Ngunit kahit saan siya tumingin, hindi niya ito makita. Ilang beses itong tumawag ngunit hindi sumasagot. Hanggang sa nakarinig siya ng tinig sa isipan. Doon lamang nalaman ng binata na nasa loob ng katawan niya ang kaluluwa ng kalabaw at tuluyan na silang nag-isa. Ayos lang ang kaibigan ko, wag kang mag-alala. Umaarte lang para naman hindi ka mapahiya sa pag-oorasyon mo. Kaya ngayon, ituloy na natin ang nasimulang laban. Paghamon ni Bagani, hindi umatras si Juanito. Nawasak ang lagayan ng insekto. Unti-unti na ring naglalaho ang mga ito. Kaya wala nang pagpipilian si Juanito kundi magpalit ng anyo. Mas lumaki pa ang hubog nito. Mas humaba ang mga kuko. Nanlilisik ang mga mata. Nagtutulisan ang mga pangil. Naglalaway. At may hahalin tulad sa mabangis na lobo ang itsura. Isa pala itong gabunan. Napatras si Bagani. Hindi inaasahan na ganito ang wangis ng kalaban. Kaya pala nagyayabang ka. Kasi hindi ka lang pala malaking aswang, kundi isa kang gabunan. Hindi bale na. Tignan natin kung sapat ang lakas mo para tapatan ang kakayahan namin ng alaga ko. Wika ni Bagani. Sa isipan ng binata, patuloy lamang ito sa pakikipag-usap sa alaga. Mas lalong nanlisik ang mga mata nang makita ang kalaban. Wala nang sinayang na oras ang dalawa. Kagad silang nagsalpukan. Kung titignan si Bagani ng mga sandaling yun, nang mag-isa ang katawan ng dalawa, unti-unti ding mas lumalaki ang pangangatawan ng binata na hindi nalalayo sa laki ni Juanito. Sa bawat atake ng mga ito, nasasalo ng bawat isa. Kalkulado ang lakas at hindi nagpapatinag. Parehong nasasabayan ang bawat galaw. Kung susuntok ang isa, gaganti naman ng suntok ang isa pa.
Humantong sa puntong halos sa himpapawid na silang nagpapalitan ng lakas. Tumatalon sa hangin kasabay ng pagsugod. Nang mga sandaling yun, patuloy lamang ang pagpapalitan ng dalawa. Ngunit hindi malalaman kung sino ang lamang sa kanila. Hanggang sa lumipas pa ang ilang sandali, bigla na lamang bumagsak ang dalawa sa lupa. Pumagitna ang mahabang katahimikan. Walang makagalaw kahit kanino kay Bagani o Juanito. Parehas silang nakahiga sa lupa at naghahabol ng hininga. Kinausap naman ni Bagani ang alaga sa isipan. Kaibigan, hindi ito ang panahon para humiga. Tumayo na tayo. Tapusin na natin ang halimaw na yan. Wika ni Bagani. Ilang sandali pa ang lumipas. Sabay ding gumalaw ang mga ito. Pagkatapos makatayo ay nagpatuloy ang sagupaan. O sige, ibuhos pa natin ang lakas natin. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Higpitan mo yung paghawak. Huwag mong hahayaang makatakas yan. Ilaban natin yang kaibigan. Wika ni Bagani. Sa pagpapatuloy ng labanan, unti-unti nang nakikita ang panghihina ng aswang. Hindi na maigalaw ang kanang braso matapos mapuruhan sa balikat. Ito na rin ang hinawakan ni Bagani at tuluyang binalian ng braso. Nagsisigaw ang nilalang habang nakasubsob ang kabilang pisngi sa lupa. Hindi makagalaw dahil inaapakan sa ulo. O ano? Lalabang ka pa ba, Juanito? Kung inaakala mong basta-basta lang ako magpapape, nagkakamali ka. Nasa dugo nyo talaga yung pagiging duwag. Noong hindi pa nagsisimula, abot langit ang kayabangan nyo. Hamon pa kayo ng hamon. Pero kapag nasa aktwal na sagupaan, magmamakaawa kapag nagrabyado na. Isinama mo sana yung pamangkin mong si Omar para makita niya kung ano yung kinahinatnan ng pinagmamanahan niya. Kaibigan, tapusin na natin yan. Wika ni Bagani. Itinaas nito ang kamay. Nakaamba ng pagsuntok sa nilalang bilang panapos. Bigla itong natigil ng mag-anyong tao si Juanito. Kagad pang nakiusap at humagulgol na nagmamakaawa. Patawad. Patawarin mo ko, Bagani. Pangako, hindi na ako uulit. Kung gusto mo, pagsisilbihan kita. Ituturing kitang amo. Pagbigyan mo lang akong ng pagkakataong mabuhay. Ayoko pang mamatay. Pakiusap. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Juanito. Tumigil sa pag-atake si Bagani. Kinausap ang gabay sa isipan. Bago tuluyang umatake, kailangan muna nilang magkasundo. Hindi kikilos ng hindi naaayon sa pasya nilang dalawa. Pati si Omar, pagsasabihan ko na huwag ka nang guluhin. Pwede mo kaming gawing utusan kung gusto mo. Susundin ko ang bawat utos mo. Huwag mo lang akong patayin ngayon. Bagani, maawa ka. Dagdag ni Juanito. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng awa si Bagani nang makita ang kalagayan nito. Bali ang balikat, umiiyak, nagsusumamong pakawalan. Nagdadalawang isip kung ano ang susundin. May parte sa kanya na nagsasabing kaawaan, ngunit meron ding parteng bumubulong na tapusin na lamang dahil isa pa rin itong halimaw. Napabuntong hininga si Bagani. Pagkatapos, sinabi sa nilalang ang napagpasyahan nilang dalawa.
Sige, subukan mo lang namang gulo ulit sa akin. Kayo ng pamangkin mo. Hindi na kita kakaawaan sa susunod. Siguro naman, magtatanda ka na sa nangyari sa'yo ngayon. Sa susunod na hamunin mo ko, pasensyahan na lang tayo. Wika ni Bagani. Dali-dali namang lumuhod si Juanito sa harapan ng binata. Paulit-ulit itong yumuko sa lupa bilang pasasalamat. Pagkatapos, inihatid na lamang ng tanaw habang paika-ikang humahakbang. Bit-bit ang baling braso. Matapos ang tagpong yun, muling lumabas ang kaluluwa ng bawa sa katawan. Nagkaroon muli ng pisikal na anyo. Iniwan ng alagang kalabaw si Bagani. Nararamdaman naman ng binata ang pagtatampo ng alaga. Naiintindihan naman ang himutok nito. Kinausap ng makarating ng tahanan. Alam kong gustong-gusto mong patayin siya. Pero kaibigan, hindi lang tao ang may karapatang mabigyan ng ikalawang pagkakataon. Tao man o hayop, o anumang nilalang. Kung nararapat mabigyan, bibigyan natin. Pare-pareho lang naman tayong nabubuhay sa mundong to Iba-iba man yung pinagdaraanan. Pero sa oras na magtangka ulit sila sa akin o sa ibang tao, ako mismo yung tatapos sa buhay niya. Wika ni Bagani. May idadagdag pa sana ito. Ngunit hindi na magawang tapusin ang talikuran ng kalabaw. Dali-dali itong naglakad palayo. Sinundan pa niya ito ngunit mas lalong nagmamadaling lumayo. Hinayaan na lang muna. Hinintay ang pagbabalik. Kabisado niya ang ugali ng alaga. Uuwi rin kapag nawala ang pagtatampo. Ngunit ilang oras na itong nag-aantay. Hindi pa rin niya nakikita ang kalabaw. Hindi na mapakali si Bagani kaya napagpasyahang sundan. Nag-iwan naman ng bakas sa daan ang alaga. Nagsisilbing gabay upang matunton ang kinaroroonan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarating ito sa tahanan ni Juanito. Nakita pa nito si Oscar sa may bintana. Mula sa kinalalagyan tanaw niya ang alagang elemento. Nasaan yung bawa na ito? At nakapatong pa sa sanga ng malaking puno sa tabi ng tahanan. Katulad ni Bagani, pinanonood din ito ang ginagawa ng magtiyuhin. Dahil tahimik ang paligid, naririnig kahit papano ang napag-uusapan. Ang sabi ko naman sa'yo, Tiyo Juanito, yung Bagani na yun, hindi basta-basta. Sa tingin ko nga may mutya yung taong yun kaya nagawa kanyang labanan. Tignan mo nga yun nangyari Ikaw pa itong napuruhan. May babalik pa ba sa dati ang braso nyo? Ang lala na ng lagay niyan Wika ni Omar. Braso ko lang ang napuruhan. Hindi ang kakayahan kong mambarang. Napinsala man niya ang malaking bahagi ng pagiging aswang ko. Pero ang pambabarang ko hindi. Mahina pa rin yung pag-iisip ni Bagani. Nadala sa paawa ko. Sisiguraduhin ko na sa puntong ito, matitikman niya ang aking ganti at mapagtatantong mali ang pagiging maawain. Walang binatbat ang lakas niya sa ginawa kong pagpapaawa. Tugon ni Juanito. Humagalpak pa ito ng tawa pagkatapos. Hirap man sa paggalaw, sinika pa rin na magawa ang ritual sa pambabarang. Nakaalalay si Omar na siyang naghahanda ng mga insekto at iba pang kagamitan. Hindi pa nakapagsisimula, ngunit nabulabog kagad ng lumitaw ang elemento. Gamit ang likse at bilis,
tumatakbo sa kabuuan ng tahanan. Pagkatapos ay tinangay at sinira ang mga kagamitan ng pambabarang. Sinakal si Juanito, saka ibinilibag sa labas. Isinabay na rin ang pamangkin na si Omar. Parehong hindi nakagalaw ang dalawa matapos tumama sa puno at bumagsak sa naglalakihang bato. Tawang-tawa ka pa ng makauwing buhay kasi pinakitaan kita ng awa. Malas mo lang, hindi pumayag yung alaga ko eh. Siya pa nga mismo yung nagpunta rito para alamin yung susunod mong hakbang. Balak mo talaga akong barangin? Tignan natin kung magagawa mo pa yan ngayon. Wika ni Bagani. Sumenyas ang binata sa elemento. Nakahanda na ito sa pagsugod ngunit bago yun, nakapagpalit na ng anyo si Juanito. Nangihinaman, sinubukan pa rin lumaban. Paulit-ulit itong bumagsak dahil wala nang binatbat sa kakayahan ng elemento. Isang pagsakal pa, tuluyan ng nalagutan ng hininga. Bumagsak itong nakatihaya sa lupa, mulat pa ang mga mata. Samantala, naluluhang nakatingin si Omar sa tiyuhin na wala ng buhay. Dali-dali itong nakiusap, ngunit natahimik ng patikimin ng kamao ng elemento. Ikaw naman, nagmamadali ka masyado eh. Hindi naman ako magpapadala sa pagmamakaawa. Kakausapin ko lang sana kaso, ayan no, tinuluyan mo. Kaibigan, alam kong wala sa isip mo na patakasin ng kahit na sinong nakakalaban mo. Pero sana naman, hindi na lamang itinuloy ni Bagani ang sasabihin. Dahil tumalikod na ang elemento pagkatapos maibalik ang itsura sa pagiging kalabaw. Dali-dali naman niya itong nilapitan. Sumakay sa likod ng alaga at kinausap upang hindi na magtampo. Nagkaayos din naman sila ngunit kinabukasan, kumalat ang nangyari sa magtiyuhin sa lugar. Hindi lang nakilala si Juanito dahil aswang pa rin ang anyo nito. Samut-saring bulong-bulungan ang namuo sa nagkukumpulang mga kapitbahay na nakikiusyoso sa nangyayari. Sa kabila ng lahat, tinapos ang usapin bilang pambibiktima ng aswang na siyang tuluyang ikinamatay ni Omar. Mapait man ang sinapit ay tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Bagani. Wala ng Omar na halos araw-araw nang gugulo sa kanya, nambubulabog at naghahamon ng away. Ito lang naman ang bukod tanging sumusubok sa kanyang pasensya. Kung hindi lamang dumating sa lugar ang tiyuhin, mananatili sanang maliit na alitan lamang sa pagitan nilang dalawa. Kaso nga lang, ang katauhan ni Juanito ang nag-ugat na matinding sagupaan na nagresulta ng kamatayan. Kahit na ganito ang kinahinatnan ng pangyayari, walang pagsisisi sa puso ni Bagani dahil ginawa lamang niya ang nararapat sa taong may bahid ng pagkahalimaw ang katauhan. Sa paglipas ng panahon, muling napayapa ang buhay ni Bagani kasama ang alagang kalabaw. Ito na rin ang huling laban dahil sa kabutihang palad. Wala nang naligaw sa kanilang landas na may masamang intensyon. Naging maingat na rin ito upang maitago ng husto ang tungkol sa alagang kalabaw. Maging ang tunay nitong pagkakakilanlan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.